Good day mga kamitsu! Welcome back to my YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod na si Daryl James Moronda, yung Sales Executive here at Mitsubishi Picabad Santos, Tondo, Manila. For today's video guys, I would like to share my in-depth review ng Expander GLS Automatic Transmission 2025. Again guys, green bronze metallic po yung available dito sa atin sa kasa. Ano-ano nga bang meron pagdating sa features and specs ng unit nito? Then, kung makikita nyo po yung last time na binidyo natin, which is Expander GLX Automatic Transmission, iisa-isay natin kung ano yung pagkakaiba, kung bakit dapat itong piliin mo compared doon sa GLX Automatic Transmission natin. So, without further ado, let's jump into it. Let's start, guys. Again guys, same with other variant ng expander natin. Gumagamit pa rin po si Expander GLS ng green laminated windshield. Bukod sa durability, nililesen po ng windshield natin yung noise sa labas para at least hindi masyadong dinig sa loob ng cabin. So, mas komportable po kung i-compare natin sa ibang variant natin na hindi gumagamit ng green laminated windshield. Si Expander GLS gumagamit pa rin ng dynamic shield front fascia. Bukod sa futuristic tignan, elegante, at the same time aerodynamic. So kung mapapansin po natin yung front grille ng ating Expander GLS, naka-horizontal with piano finish accent po ito. Then again guys, naka-honeycomb na medyo malalaki yung butas. So bakit medyo mas malalaki yung butas compare natin sa ibang unit? It gives better exhaust pagdating sa radiator natin para at least hindi masyadong hirap yung ating engine lalo kapag long drive po natin gagamitin yung unit. Again guys, naka-daytime running light with turn signal light po ang ating GLS. Yan po yung comparison do sa ating GLX model natin na walang daytime running light. Then again, naka-T-shape LED headlamp po ang ating Expander GLS na meron na rin pong fog light na halogen. So ito po. In terms naman po sa engine specs, ang Expander ay merong 4A91 1.5 liter, inline 4, double overhead camshaft, 16 valve with Maybach technology. So Maybach technology, it means Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control System. So it gives more power, fuel efficient, and less emission. Tingnan naman po sa maximum power output, meron po itong 104.5 PS by 6,000 RPM. In terms of maximum power torque naman, meron po itong 141 Newton meter by 4,000 RPM. Then meron din po itong displacement total na 1,499 cubic centimeter. Dito naman po tayo sa side profile ng ating unit. Again, si Expander GLS is gumagamit ng 17-inch two-tone alloy wheel na merong tire size na 205 by 55 R17. So pagdating naman po sa suspension, gumagamit si Expander GLS ng MacPherson strut with coil spring and stabilizer bar. While sa likod naman po, is torsion din. Sa braking system nito, equip po si Expander GLS ng ABS o anti-lock braking system na may EBD o electronic brake distribution na may hill start assist na rin po. Again guys, nagtataka yung iba bakit mas pinipili nila ang Expander compare sa ibang MPV models. Bakit po? Kasi po mataas po ang ground clearance nito na may kabuuang sukat na 225mm. Again guys, yung ating side mirrors is retractable na. So naka-auto fold po siya na may chrome accent. Ito rin po yung pagkakaiba nito compare mo doon sa GLX variant natin. May turn signal light na mayroong chrome accent hanggang dito sa dulo. Then equipped na rin po ang ating GLS ng keyless operating system. So basta yung key nasa inyong bulsa, within 70mm, by pressing this one, makakapasok tayo sa loob ng sasakyan natin. Dito naman po tayo sa back profile ng ating Expander GLS. Again guys, equipped si GLS ng pin-type antenna na may spoiler, stock spoiler, na may third brake light assist. Again guys, equipped din si Expander GLS ng LED na T-shape taillight na merong reverse camera. Ito po. Then yung kanyang rear bumper is meron na rin garnish, which is ito po, kulay silver. Then meron din po itong
reflector. So ang benefits mo nito is added visibility lalo sa gabi. So tara guys, pasok tayo sa unit. Again guys, pasok naman tayo sa interior ng ating expander GLS. Pagdating sa driver side, ang unang-una nating makikita is yung controller ng ating windows. Naka-automatic na po ito ha. Bawat bintana may kanya-kanyang switches at the same time naka-automatic na. With equipped na rin po ng central door lock. So kapag prines po natin to, automatically may lalak natin lahat ng pintuan. At the same time, bawat pinto meron din individual lock. Ito po. Then again guys, since nandito na tayo sa driver side, meron din po itong controller para sa ating side mirror. Sa naka-automatic side mirror po siya, may a-adjust natin left and right, then ito po yung pang-adjust natin. At the same time, ito po yung pindutan para mag-auto fold o mag-close yung ating mga side mirrors. Then ito po yung ating traction control button. So nasa sa inyo po kung gagamitin natin to o hindi. Yung iba kasi mas preferred nila naka-off yung traction control. Then guys, pagdating naman sa seat material, naka-black high-grade fabric seat materials ang ating expander GLS. Pero since sa akin kayo mag-a-avail, meron po tayong promo ngayon, ipapa-leather seat natin yung inyong expander GLS. So tara, pasok tayo sa loob guys. Ito po ang ating steering wheel ko. Ito po ang ating steering wheel. So 3-spoke leather wrap na may audio remote control, hands-free button, basta connected po yung ating phone by a Bluetooth. Ma-access po natin to. Meron po siyang answering and canceling call. At the same time, meron na rin po itong voice recognition. Then sa other side naman po ng ating steering wheel, nandiyan po yung ating cruise control button. Minimum 40 km yung ating dapat tinatakbo para ma-set natin yung cruise control. So nandito po yon. Makikita natin sa gauge, sa cluster meter, basta minimum 40 km po ang tinatakbo natin. I-press lang po natin itong button na to para ma-set natin yung cruise control. Kung halimbawa naman po i-disengage natin yung unit, all you have to do is press yung cancel button or yung brake pedal. So, i-press lang po natin dyan. Then sa cluster meter po ng ating unit, equip po ito ng analog and small digital gauge panel dito sa gitna. Ang ating full digital cluster meter is pang expander cross po. Yun naman po yung pagkakaiba ng dalawa natin. Tapos, same din po dahil since push start na po, keyless operating system na po ang ating expander GLS. All you have to do is press this. Yung dashboard po natin is equipped ng soft pad leather na may plastic, hard plastic. So yan po. Nandiyan din po nakalagay yung ating airbag sa passenger side at the same time sa driver side. Naka 80-inch infotainment head unit po ang ating expander na may Smart Link Display Audio na merong Apple CarPlay at saka Android Auto. Basta meron po tayong data cable na ginagamit, dito natin ilalagay sa USB. So makikita natin kung ano yung laman ng phone natin, makikita natin dito sa ating head unit o sa ating infotainment unit. Pagdating naman po sa aircon, at andito po yung ating aircon vent, at the same time yung hazard. Then nandyan din po yung pinakamaliit na display para makita natin yung aircon natin. Most likely po kasi sa ibang variant, walang ganito. So ang kaibahan naman po nito, makikita nyo dyan yung thermostat at the same time yung fan speed. So nandyan po. Meron na rin po siyang front defogger, rear defogger, max cool para halimbawang i-park natin yung unit sa mga maiinit na lugar. Pag pinindot nyo po ito, ipipick niya yung pinakamataas na temperatura para mabilis niyang mapalamig yung ating cabin. Mode, pag halimbawang gusto nating patama yung ating aircon vent sa mukha, sa paa, depende na po sa inyo. AC is air condition, ventilation para makakuha siya ng fresh air sa labas para maiwas kung meron mga unwanted smell sa loob, pwede nyo siyang ilabas sa cabin. So, off para mag-off lahat ng system natin. Meron na rin po yung power outlet. So, kailangan lang natin bumili ng adapter. Pagdating po sa transmission ng ating expander GLS ay may 4-speed automatic. So, para po ma-adjust natin yung mismong transmission, meron po itong safety button dito sa likod. Pipindutin natin. Tapos nakaapak tayo sa brake pedal. Then may a-adjust na natin yung ating transmission. From park, reverse, neutral, drive, to at saka low gear at saka second gear. Then, meron din po itong overdrive button. Nandito po. So, ang purpose po nito, halimbawang meron kayong
sasakyan sa unahan ninyo at gusto ninyong mag-overtake, pag pinindot po natin to at naka-on na sa mismong gauge, makakapag-overtake po tayo, magkakaroon siya ng added force para makaabante tayo dun sa unahan natin. Then guys, ito, isa sa pinaka advantage nitong GLS over dun sa GLX variant na una nating ni-review is yung auto parking brake. So hindi na to gumagamit ng typical na handbrake na may joystick, hihilahin natin pa itaas. Ito, effortless na po ito, pe-press lang po natin to. Once na nakailaw siya, ibig sabihin naka-engage ka. Kapag pinindot natin uli at hindi na nakailaw, ibig sabihin naka-disengage po tayo. Then ito guys, isa din po ito sa kaibahan nitong GLS over dun sa GLX variant natin. Meron po itong auto hold. So, magagamit natin itong auto hold na to sa mga traffic situation para at least nililesen po nito yung pangangawit ng paa natin, lalo kapag apak tayo ng apak sa gas pedal. Then again guys, nandito po yung 2 bottle cup holder. Then meron na rin po itong center armrest console na may storage. Pwede kayong maglagay ng kahit anong pwede nyo siyang ilagay dito. Then yung ating dome light, which is ito po, is bulb type. Tara, pasok naman tayo sa second row. So guys, like what I've said before, nandito po yung controller ng ating window at the same time yung door lock. Papasok po tayo ngayon sa second row para makita natin kung magpipit ba yung tulad ko sa second row na adult size dito sa second row. So ang aking height is 5'8". So tingnan natin yung legroom at saka yung headroom. Pasok tayo. So yan guys, so mapapansin nyo po yung ating driver seat is medyo nakaabante rito. So nasa sa inyo pa rin naman po yan. Kung komportable pa rin naman po yung driver at iaabante niya, malaki pa rin yung space, halos isang dangkal pa rin. Pagdating naman sa headroom, mapapansin nyo naman, kitang-kita nyo, may uwang pa din o enough pa rin yung space niya. Then meron din po itong controller pagdating sa air condition. Sariling adjustment yan dito. So yun po isa pa sa advantage ng expander natin. Kasi iba nagre-relay lang dun sa harap natin kung i-adjust natin yung aircon vent natin o yung aircon natin. Meron na rin po itong USB sa second row, USB Type-C and USB Type-A, yung typical na USB. Then pagdating po sa second row, meron po itong center armrest console. Ito. So tatry natin siya ibaba. Yan. Halimbawa, nasa long drive kayo at gusto umiinom kayo ng kape or water, pwede nyo ilagay dito. So, added pocket din po yan o lagayan bukod dun sa mga side pocket natin. Then, let's try naman po pagdating sa third row kung enough pa rin po yung adult na katulad ko kapag sa third row natin. Tara, pasok tayo. So, all you have to do is yung meron siyang toggle switch dito, then i-ganyan nyo, makakapasok na kayo. So, ito try ko sa papasok tayo sa loob. Ibababa natin, baka kasi sabihin ng iba, hindi naman binaba yung upuan, so ibababa natin para masukat natin kung enough ba. Yan yung tuhod ko guys ha. Eto. Yan, may enough space pa rin naman, meron pa rin siyang size na ganito para hindi masyadong dikit-dikit. Although itong mismong upuan na to, pwede nating i-adjust pa abante para kung medyo nasisikapan kayo, may a-adjust po natin siya. Then nandito na rin po yung ating seat belts. Ito po, bawat sides may mga kanya-kanyang pocket. Then meron din po ditong socket para sa power outlet. So all you have to do is bibili ka lang ng adapter tapos magagamit mo na to. So titignan naman natin yung pinakalikod niya, yung trunk, para makita natin kung malaki ba yung space. So guys, tatry naman natin yung pinaka-compartment sa likod ng ating expander. Kung gaano kaluwag kapag halimbawang nakababa yung ating mga upuan. So try natin. Ito rin guys yung reason kung bakit expander yung kinukuha ng ibang customer natin. Bukod sa maluwag yung ating unit, na ipaplat natin yung pinaka-upuan niya. So ayan. Na ipo-full flat. Meron po itong capacity na 1,630 liters. Then kung mapapansin nyo, sobrang luwag ng space na ipo-full flat po siya. Kung halimbawang meron kayong luggages na medyo malalaki or appliances, kapag bumili kayo sa appliance center, pag cleanat natin,
may pa-plot natin yung mismong upuan. So, tatry ko i-plot dun sa kabila. So, ganyan guys, ibababa naman natin yung upuan sa second row para makita nyo kung gaano kaluwag sa loob. So yun guys, nakita nyo kung paano natin ibinaba yung upuan sa second row. So makikita niyo sobrang luwag sa loob. Kung halimbawa nagbabalak po kayo mag-camping, maaari po kayong patulog dyan. Tatry natin ha. Tingnan mo naman guys kung gaano kaluwag yung ating unit. So ganun kalaki yung ating storage. Then nakagandahan po sa GLS variant, kung ano po yung apat na mugs niya, yung ating spare tire same with yung apat na mugs na ginagamit. So, may added storage din po yan. Ito. Maaari po kayo maglagay ng mga sapatos or anything na maaari nyo ilagay dyan. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Yun na nga guys, no, nakita nyo na o natunghayan nyo na yung ating in-depth review ng Xpander GLS Automatic Transmission 2025. Ngayon, i-discuss ko sa inyo ano nga ba yung ongoing promo nito ngayon pagdating sa SRP, down payment at saka monthly amortization. At the same time, yung mga freebies na maaari mo ma-avail just in case sa akin po kayo kukuha. So let's start. Meron po itong SRP ngayon na 1,216,000 na merong all-in down payment na 38,000 at may monthly amortization na 24,812. Nasa exciting part na tayo ng video ito. Ano nga ba yung mga exclusive freebies at standard freebies na maaari mo ma-avail just in case sa akin kayo kukuha. Ngayon guys, ito yung standard freebies na maaari mo ma-avail. Then ito naman po sa kabila yung ating exclusive freebies. So sa mga nagbabalak po na gustong kumuha ng sasakyan, nasa screen na po yung aking full contact details. You can reach me on my social media account. Then yung mga number na naka-flash sa screen, Viber, Ready, and WhatsApp. Then please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para maging updated sila sa mga next happening pa natin dito sa Mitsubishi. Once again, this is your sales consultant, Daryl James Moronda. Now signing out. Ciao!